sa ating makakausap panauhin ngayon pong umagang ito. We have si Attorney Odi Bukoy, miyembro po ng Free Legal Assistance Group of FLAG at Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o Mabini. Sa usapin pa rin po ito ng impeachment, mga kapuso. Attorney Odi Bukoy. Attorney Odi, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, Attorney. Magandang umaga sa iyo, Ka-Orly. Marapat po ba na ngayon pa lamang ay idulog na sa Korte Suprema? Kasi parang ang tingin ng iba, wala pa namang issue. Kumbaga sa pelikula, wala pang conflict eh. Dahil hindi pa naman po darating sa punto magdidesisyon ng mga senator judge. Pero marapat bang ito idulog na para matukoy kung ano talaga yung bilang ng 2/3 batay sa mga sitwasyon na maaring mangyari sa mga senator judge na may makakasuhan bukod dun sa nagtatago, Attorney Bukoy? Para sa akin, hindi pa napapanahon sapagkat kung ating tutunghayan, yung 2/3 vote, baka naman hindi na kinakailangang i-resolve kung talagang this is yung 2/3 vote na pagbabatayan. Sapagkat hindi pa nailalatag yung lahat ng ebidensya eh. Nakakatatlong araw pa lang tayo, iisang testigo pa lang ang naipipresenta sa impeachment court. For all you know, matapos mailatag ang kabuuan ng ebidensya ng prosecution at ng depensa, hindi naman pala maging problema sapagkat may mga babaligtad din sa mga tinatawag o tinuturing na DDS senators. So, yung usapin hong yan, pwede ho yung sa dulo pag-usapan. Alright. Attorney, linawin ko lang kasi kung ngayon ay hindi pa maaring idulog, kailan ano yung punto na ito pwedeng pag-usapan na at talakayin na sa Supreme Court? Kung tapos na ang presentation ng prosecution at ng counsel for the respondent, Attorney Bukoy? May nagsasabi po na dapat ngayon pa lang idulog na sa Supreme Court sapagkat kung aantayin yung dulo, baka huli na. Pero sa subalit ngayon wala pang tinatawag na justiciable issue para panghimasukan ng Supreme Court. Yung gumugulong na litis ngayon, paglilitis sa impeachment court sa Senado. May nagsasabi naman, Attorney, maputo lang kita para masundan natin mga kababayan. Ano ibig sabihin ng binabagay ng justiciable issue? Pwedeng pakipaliwanag, Attorney Bukoy? Ang Supreme Court po kasi, hindi yan nangihimasok sa mga proseso ng co-equal branch, gaya ho ng sa ehekutibo, sa trabahong ehekutibo. Hindi yan nakikialam ng hihimasok sa trabaho ng Senado, whether bilang legislatura o bilang impeachment court, unless meron talagang pagtatalunan na o hinug na usapin patungkol sa legal na proseso. Ngayon po, itinuturing na hindi pa ito hinug sapagkat gaya nabanggit ko, hindi pa naman magbobotohan dahil unang araw pa lang o unang 3 araw pa lang ng paglilitis. So, yun yung justiciable issue. Ibig sabihin, meron ng hinog na usapin upang manghimasok ang Supreme Court. Dapat po ay may hinog na. Napapanahon. Ngayon po, premature pa. Hindi pa napapanahon. Okay. Siguro, sabi nga nila, talagang pagkakataon lang ang magsasabi kung napapanahon na. Yung nga lamang, maaaring mangyari ito pag tapos na ang pagpipresenta ng magkabilang panig sa impeachment trial. Opo. Dahil ang Supreme Court, hindi ho yan na naghuhusga base sa hypothetical na sitwasyon o yung base sa agam-agam pa lang or hinala pa lang. Dapat ay hinog na. Alright. Meron talagang pin. Okay. Yan siguro ang dapat nating bantayan. Kaya nga lang, ang pinag-usapan kasi dito, panahon. Ang panahon daw ng Senado, baka umabot pa raw ng Pasko. Huwag naman daw sana. Pero ano bang observation ninyo, Attorney Bukoy? Tulad na nangyari nakaraang linggo, isang testigo lang ang sumalang sa direct and cross-examination. Paano ba, sanay kayo sa litigation? Halos sa linggo-linggo nasa korte kayo. Ano ba yung mga pwedeng sa tingin ninyo, sa inyong palagay, medyo ipas na. Wag nang pag-usapan, wag nang talakayin para maging mabilis ang pagpipresenta ng ebidensya at testigo sa impeachment trial na ito, Attorney? Dapat ho kasi, ang paglilitis ay batay ho sa
katotohanan or yung facts, no? Mhm. And based on the facts, dun i-apply ang batas. Mhm. Ngayon, sana ho, dapat ay hindi na lumilihis ng usapin. Tama ho yung sinabi ni Senator Escudero na yung ilang katanungan ay patungkol na mismo doon sa constitutionality o yung tamang proseso o yung proseso ng impeachment. Gaya ho may nang himasok siya, he Mhm. intervened para sabihin nga na ang mga katanungan dapat ay mag-elicit ng facts, magpalabas ng mga katotohanan Mhm. ayon sa ebidensya ng prosecution, ayon sa mga testigo, ayon sa mga ebidensyang dokumento, or yung demonstrative facts gaya ho nung video na kung saan nagtestigo yung si Agent Calilong. Mhm. Ngayon dapat ho may direksyon na doon tumutukoy sa facts, doon sa katotohanan, hindi ho conclusions. Mhm. Okay. Ngayon, yung nangyari ho kay Calilong, ang kanyang testimonya ay yung authentication lang Tama. ng mga dokumento gaya ng video, That's ng right. affidavit of evidence, etc. Subalit, yung may mga paglilihis ho na nangyari. Mhm. Gaya ho nung ilang katanungan na hindi naman patungkol dun sa Trabaho kung niya. ano yung sa trabaho niya. Mhm. Ang nakasama ho dito, yung pagtatanong, lalong nabaon ang depensa. Sapagkat pag cross-examination, dapat alam mo kung kailan ka titigil Tumigil, nagawa naman 'yon ng mga nagawa naman nun sa tingin ko, Attorney Bukaya, correct me if I'm wrong, nagawa naman 'yon ng depensa. Hindi lang nagawa nung mga nagtanong na mga senator judge. Yan, diyan ho na-discarril. Pero meron akong kapuna-puna rin na isa, no? Gaya ho yung authentication ho nung video. Nilimitahan ng prosecution kung ano lang yung relevant, ano lang yung natatamang, ano lang yung wastong bahagi nung video. Mhm. Kung alin, yun yung pagbabanta na mismo. Subalit, ang ginawa ng depensa, sabi tinutuligsa nila yon. Dinidiscredit nila yung testigo na wala siyang kakayanan, hindi seryoso yung pagbabanta. And then isinama nila, clean up nila yung buong video na kung saan pinapakita nila yung konteksto kung bakit nagbanta ang Pangulo. Sinabi nila, parang bugso ito ng damdamin. Ang pangalawang pangulo. Ng pangalawang Pangulo, pinoprotektahan niya yung kanyang tauhan na si Attorney Zulaika Lopez. Ang nakasama dito, dahil ginamit ng prosecution, ng depensa, yung mismong same video, paano mo patutuligsain na yung video yan ay hindi makatotohanan? Hindi yan authentic. Hindi yan, na yan ay spliced. Nadiin ho lalo na talagang authentic yung video. Pero Attorney ginamit nila pero Attorney Bukoy, sa akin, correct me if I'm wrong pero sa akin kasi parang napaka-immaterial na kung anuhin pa, kung tukuyin pa, kung authentic o hindi yung video. Napanood ang halos buong daigdig na yan. Alam na pinanggalingan. So parang wala ka talagang, kung authenticity pag-usapan, wala na siguro dapat pag-usapan doon. Siguro yung binabanggit nyo, Attorney, yung yung mga maaari nakapaloob at tumantong sa ganung pagpapayag, siguro pwedeng doon pa tayo magkaroon ng karagdagang pagtukoy. Kaya para ho sa akin, premature din yung ginawa nilang presentasyon nung konteksto Dahil yan, mas kontrolado na ebidensya kung sila na magpipresenta niyan. Ito ho, hindi nila kontrolado yan Ang number one ho, ang pangunahin na tuntunin sa mga abogado, huwag kang magtatanong ng katanungan na hindi mo alam o hindi mo tukoy kung ano ang sagot ng testigo. So, dapat inantay na lang nila yung kanilang pagkakataon na maglatag ng ebidensya para doon, kontrolado nila. Ako, Attorney. Ito, nakasama. Okay. Attorney Bukay, dapat ko sana gustong itanong sa iyo, lalo na tungkol sa mga, naunawaan naman nila ng mga purpose ng objection sa mga court procedures. Pero may mga natanong pa ako siguro, okay lang ba mag-part 2 tayo? Marami pa akong gustong itanong sa iyo, lalo na, kasi alam ko hindi ka lang nakatutok sa impeachment. Tinututukan mo rin yung flood control scandal. Malaman ko lang siguro yung mga panaw tungkol po dyan, lalo na sa mga balitang musbong ng mga nakalipas na araw. Attorney Bukay, magpa-part 2 po tayo. Maraming salamat sa inyong binigay na pagkakataong ito. Ingat po kayo, sir, and good morning po. Sige po, maraming salamat din. Mga kapuso, miyembro po ng Free Legal Assistance Group of FLAG, Attorney Antonio
Odi Bukoy at miyembro din po yan ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI ang inyo pong napakinggan.